Maraming paraan ng pagpaplano ng pamilya. May natural at may artificial method. Kadalasan, mga babae ang nagpapatali o umiinom ng contraceptives. Pero sa Tibuli, South Cotabato, kung saan matatagpuan ang maraming katutubong tibuli, uso doon ang vasectomy sa mga kalalakihan. Nagpapatrol si Sunny Sombrio, eksklusibo. Mayaman sa kultura ang South Cotabato. Isa na dito ang kultura ng mga katutubong tibuli. Karapatan ng kanilang mga kalalakihan ang magkaroon ng misis na doble at magkaanak ng marami. Ngunit kamakailan lang, kanilang tinanggap ang isang makabagong teknolohiya upang mapigilan ang kanilang pagdami. Taong 2000 nang inirekomenda ng Municipal Health Center ng kanilang bayan ang vasectomy bilang artificial family planning. Mahigit 65,000 ang kabuuang populasyon ng bayan ng Tibuli at halos ang mga mag-asawa ay Tibuli. Isa si Mang Arsenio Liwa sa mga mister na buong tapang na nagpabasektomy. Umabot ng siyam ang kanyang anak sa 2 misis. Pagmamaniho lang ang ikinabubuhay ni Mang Arsenio. Ang isang misis may maliit na sari-sari store at ang isang misis naman ay nasa bahay lang. Ayon sa kanya, sa panahon ngayon, kailangan mapigilan niya ang pagdami ng kanyang mga anak upang mapag-aral niya at mapakain ang mga ito. Pagtanggap ko ng vasectomy dahil sa hirap ng buhay, siyam na anak, kung magdagdagan pa, parang nahirapan po ako. Sa record ng Provincial Health Office ngayong taong 2006 lang, mahigit 200 na kalalakihang tibuli ang nagpabasektomy. Ngunit may ilang leader at mga matatandang mga tibuli ang tumutol dito. Ayon sa kanila, hindi nila hahayaang magpatuloy ang pag-engganyo ng gobyerno sa kanilang mga kalalakihan na magpabasektomy dahil baka darating ang araw na maubos ang kanilang tribo. Iwan ko lang yung bagong panahon, siguro yung bagong panahon. Pero yung noon pa, hindi pwede yun. Hindi pwede. Bawal yun eh. Walang magawa man sa amin yun, walang basektomy pa noon. Ayaw namin na kapunin yung mga katribo namin dahil balang araw, pareho ba sa kahoy? Saka yung tanim, endangered species. Sample, like this plant, ha? Pag ito, patayin mo ng patayin ito, wala na, endangered species siya, di ba? So, ganun din kami mga tribo ng Tibuli. So, bakit i-apply nila sa amin yung kapon ng kapon, vasectomy? Makabago na ngayon ang teknolohiya sa vasectomy. Kaya na itong gawin sa loob lang ng ilang segundo. Ito ay yung pamamaraan na pinuputol yung tubo. Tandaan natin, tubo lang, hindi ugat. Tubo na daluyan ng similya, para ito ay hindi na makatawid at makalabas sa ari ng lalaki. Usap-usapan sa kanilang komunidad na masama ang epekto ng vasectomy. Nakakawalang gana raw ito sa sex. Ngunit may nais patunayan itong si Mang Daniel Vildinesa. Hindi siya tibuli, ngunit kabilang siya sa mga residente ng naturang bayan na nagpabasektomy. Hindi umano nagbago ang gana niya sa sex. Wala'y mawala sa imong sex life. Iisa lang ang misis ni Mang Daniel Vildinesa. Ngunit ang misis niyang si Jessica ay halos taon-taon ay nanganganak noon. Umabot ng siyam ang naging anak nila, kambal pa ang dalawa. Kaya nagdesisyon silang mag-asawa na magpabasektomy si Mr. Hindi kasi pwede si Mrs. na magpalaygate o gagamit ng birth control pills dahil may sakit ito. Pag-eskwela, lisod na yun. Daghan na kayo, yan may gamay pa ka nga timanon. Eskwela pa ka na dagko na. Kadali raman kong mga anak, pero ang ako lang kuanan kay paggawa sa akong barikos kong tiil, mo nang ingon ko nga nung murag makuyawan ako mga anak, bagay daghan naman gud di sila. Si Mang Arsenio Liwa at Daniel Vildinesa ay magkaiba ang kultura at paniniwala. Ngunit pareho nilang tinanggap ang vasectomy bilang tanging paraan na makontrolan nila ang pagdami ng kanilang mga anak dahil ito lang daw ang tanging tugon upang hindi madagdagan ang problema at mapagplanuhan nilang maigi ang pagpapalaki at pag-aaral ng kanilang mga anak. Sunny Sombrio, Patrol ng Pilipino.